Hello, hello, hello everyone. Good evening. Good evening na dito or good evening na malapit na maggabi. So, ako, ang lakas ng ulan ngayon dito. So, gusto ko lang igawa opportunity to say Happy Valentine's dyan sa Pilipinas na maagang pagising nyo na araw ng mga puso. Kamusta na yung mga puso natin dyan? Yung mga puso natin na puno ng pagmamahal, puno ng, of course, ng pag-asa sa araw-araw ng buhay natin. So, dito naman, wala pa, bukas pa ang celebration. So, I gonna be out of town. Pupunta tayo ng Los Angeles, California. So, excited na tayo kasi magsimula tayo mag-vacation. So, habang ngayon pupunta po ako sa County Office of Education, meron po kaming training. Alam ko, gabi na dito at saka ang dilim na. Actually, wala pang mag-aalas 6 pa lang, pero madilim na ngayon dito. At saka umuulan kasi. Oo. Pag umuulan dito, so madilim. At the same time, gabi na. So, today is Thursday, February 13, dito sa California, especially in San Jose. So, wala no choice, right? We need to attend the training. So, ganyan talaga ang buhay ng mga teacher dito sa Amerika, always attending the training. Diba? So, kamusta naman yung araw ng ating mga puso dyan sa Pilipinas? You know, alam ko na this is one of the special day that mostly the people celebrate around the world. Sa buong mundo, one day ahead lang kayo dyan kung sa Pilipinas kayo o sa ibang bansa na February 14. Sa amin, it's only February 13, almost 6 o'clock in the afternoon to evening na. So, meron pa kaming one day before to celebrate. You know, pero no matter what will be, we always celebrate love in our life every single day. Yung pagmamahal, it's not all about how's your love for your husband, for your girlfriend, for your boyfriend, to your friend. Love is all about how you build your relationship with someone else you really cares in life. Yun ang pinakamalagay. Paano mo pahalagahan yung relasyon mo sa tao, sa paligid mo. Especially to your family, your friends, you know, or sa mga magulang nyo. Yun ang pinakamahalagang love. Hi Marjon, kamusta na sa inaanak ko dyan? Si Marjon Esteban. You know, sa Kamiling Tarlac. So, dito may umuulan. Ganito yung itsura ng ulan dito at kagabi na. So, habang ako ay nag-drive papunta doon sa aking pupuntahan, County Office of Education sa Santa Clara. So, this is my place instead of San Jose. You know, so it's a rush hour. Mabuti naman hindi traffic ngayon. Yes, yes, thank you Marjon. Happy Valentine's din sa iyo, sa inaanak ko dyan. Happy Valentine's sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Sana maging masaya yung araw nyo na puno ng pagmamahal. Hindi lang yung pagmamahal na it's about your emotion, about how you're feeling. Ang tunay na pagmamahal na with a commitment of ano man yung pinagdaanan mo, kung masaya ka, malungkot, the real love nandyan sa'yo. Nandyan yung tao sa'yo na handa kang ipaglaban, di ba? Ganyan talaga yung buhay. The true love, you willing to sacrifice for someone else, you know? Good or bad, you willing to fight for that person. Yun ang tunay na pagmamahal. Di ba? Yung mga iba nga, yung pagmamahal nila is, it's not only like physical affection, you know? Pag sinabi mo mahal mo yung tao, nagsimula yun sa mindset mo na sinasabi mo talaga mahal mo yung tao no matter what he or she's doing, you really care and you committed yourself to that person. Especially sa mga marriage couple. You know, kasi yung marriage couple kasi, meron silang sinumpaan, diba? Till death do us part. No matter what, hanggang sa kamatayan sila pa rin magkasama. Yun ang ano ng mga mag-asawa. So, actually, February 14 is very special day for me sa mga hindi nakaalam kasi nakilala ko yung partner in life ko, naging asawa ko 25 years ago. So, it's 25 years na. Nauna ko siya nakilala to, you know, February 14, year 2000. So, ngayon, dyan sa Pilipinas, February 14, 2025. So, ganun ang bilis ng panahon, you know.
Also, I'm so blessed na nung nakilala ko asawa ko 25 years ago during the Valentine's Day. Nasa Pilipinas ako, nasa Amerika siya, tinawagan niya ako. So, for me, Valentine's Day is very important. At naniniwala talaga ko yung, hello, Cecilia Garcia, hello, good morning. Kaya I want to grab this opportunity to say thank you to my husband, my boyfriend, yung asawa ko na, like 25 years ago, nagkakilala kami, just imagine, February 14, 2000, nasa Pilipinas pa ako noon, tinawagan ako, naging phone pal ko siya, naging kapen pal, naging, asawa ko na siya. So, ganyan talaga sa buhay. At naniwala ko talaga na, yung mag-asawa, kahit sa ang sulok ng mundo, kung kayo para kayo sa isa't isa, you're willing to wait and willing to sacrifice and commit to yourself. Kasi maraming mga OFWs, malayo sa mga asawa nila, at saka mga boyfriend or girlfriend, ang mga tokso, sabi nila nandyan. Pero, if your loved one, yung minamahal mo, committed sa'yo, kahit anong tokso pa yan, hindi madadala yan. Hindi matitinag yan. Diba, sis Marlene Paler, happy Valentine's Day sa'yo dyan. So, para sa akin, the great Valentine's celebration is a celebration with love, your commitment, hindi lang bigyan ka ng magandang bulaklak, kasi mawala lang yung bulaklak or mamatay. The true celebration is yung daily, araw-araw yung pamumuhay na may pagkaisa, may pagmamahalan, walang selosan, na hindi tayo maging kagaya ng Pelmar. Ni Pelmar, di ba? Si Andy Injiman, si Pelmar, na merong matching tattoo with a friend, na 224 today, tomorrow, and forever. Ang dapat yun na lucky number 224 sa ating mga boyfriend, girlfriend, fiancé, o sa asawa, or sa ating mga family. No matter what happen, you always have 224. Kasi, especially your family, this the most important people na mamahalin mo. And most important part din siguro is, you cannot love other people na buong buo kung hindi mo minahal yung sarili mo. Kaya kung wala ka mang jowa or boyfriend or girlfriend ngayon, don't rush yourself. Start loving yourself. Mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi darating din yan ang tamang panahon with the right person. Huwag ka magmadali. Huwag ikaw yung, kasi God is always have someone else for you. Kaya talaga, ganyan ang pagmamahal. Kasi kung isipin ko nga sa sarili ko, imagine mo na pangasawa ko na sa ibang bansa. I know she's Filipino. But isipin mo, hindi kami magkakilala. We never met even single thing in our life. No? Minsan o saan, wala. Nabigla na lang ako, tinawagan ako February 14, year 2000. Kaya 25 years ago. Dahil sa aking pinsan na si Ate Gina Eustaquio na sa Kamiling Tarlac na yon. So, I've been thankful for that. I never can expect. I never expect to come to the US. I never expect to marry with somebody else na sa USA. Kaya kung wala pa kayo mga boyfriend, mga girlfriend, huwag nyo madaliin yung mga sarili nyo. Kasi God have something for you. Have somebody for you. Huwag nyo madaliin. At saka minsan nga, yung mga tao, sino pa yung nagmamadali, yun pa yung nawawala. Kasi the true love, willing to wait. At saka isang bagay na natutunan ko sa buhay, yung mga ibang tao, they want to give their self right away for the person, hindi ganon. Ang tunay na lalaki, handa ka mahalin kung sino at ano ka, o hindi kailangan na physical contact. The most important yung commitment nyo sa bawat isa. So, yun siguro ako kasi LDR, long distance relationship, yung kami ng asawa ko. Nakilala ko dahil sa pinsan ko, but he's in the US, tapos ako sa Pilipinas. So, nakita ko how committed he is to me. Kasi nung unang kilala pa lang ako, sinabi sa akin na handa na akong pakasalan. Imagine, hindi pa ako nakita in person kasi wala pang social media that time. Telepono lang. And then, after I met him over the phone, February 14, 2000, she started sending me money para sa kasal namin every month. Hindi lang every month, every 2 weeks. Nagpapadala siya ng pera para paghandaan na yung kasal namin. Sa following year, kaya kinasal kami ng April 19 sa Jadong. Basi kami kinasal, April 28, 2001. Pero nakilala ko sa 1 year before that, through my cousin, na hindi ko rin alam, na pinadala yung mga picture ko dito sa Amerika. At ako naman, never ko pangarap maging mag-asawa, kasi pangarap ko noon maging missionary, maging madre, go to Italy, travel around the world. Kaya mahilig ako mag-travel because of that. Kaya yun talaga. At saka, simple talaga ang pangarap ko noon, tumulong na sa pamilya ko, maiahon sa kahirapan, at mga kapatid ko.
mapaaral ko silang lahat. But thank God, na-accomplish ko lahat yun. You know, basta if you have a dream, you have a hope, na gustong matupad, matutupad mo talaga. Kaya gano'n. Kaya sa mga nag-celebrate ngayon ng Valentine's Day, at kung wala pa kayo i-celebrate, you celebrate with yourself, with your family. Kasi true love, dating talaga yung para sa'yo. Huwag madaliin yung lahat ng bagay. Oo, thank you so much. Yeah, kasi maraming tao na nagmamadali. Mga bata pa, alam mo yon. Ako na nag-asawa ko, 27 years old. You know? So, kaya ganun talaga yung buhay. At saka, hindi talaga ako nagmadali kasi hindi ko naman talaga pangarap mag-asawa eh. Kahit yun, alam ng asawa ko yun. Pero dumating ang point na binigay siya ni Lord sa akin. Kasi before pa namatay yung father ko, yun ang sinabi sa akin na wag muna ako magmadre o maging missionary kasi tulungan ko yung nanay ko. Kasi alam ko that time yung father ko kasi may sakit sa kidney. Kaya ganun. Kaya guys, sa buhay, don't rush yourself. Lalo na sa panahon ngayon is Valentine. Ang unang mahalin mo muna yung sarili mo. You cannot love other people kung heartbroken ka or broken-hearted, you know? Hi, sis Rain of Canada is watching. Hi, Solmi, my good friend here in San Jose, California. And of course, hello, Mar John. Ninang nakapalo po ang mga classmates ko. Wow, sa page nyo. Sabi mo sa mga classmates mo, abang-abang kasi magkaroon tayo ng mga papremyo ulit. Thank you, Mar John. I love you so much. You know, hi, hello, sis Almasan in Hong Kong. Nandyan yata mga kalya. Hi, sis Marlene Paler in Manila and Cecilia Garcia in Pampanga. So, thank you everyone. Niklap ko lang yung opportunity kasi bukas busy na ako. So, I'm going to Los Angeles, California tomorrow early morning. Kaya baka wala na akong time mag-live kasi usually nag-live ako pag weekend. Kaya before ako pupunta sa County Office of Education, itong lugar para sa mga teachers dito sa Amerika, nag-training. So, meron akong training hanggang 8 o'clock in the evening. At saka pasensya kasi umuulan ngayon. So, hold on pa second. Sandali lang. Kunin natin yung mga payong ko muna. And so, be ready tayo. Kunin ko na yung isa kong phone. Kaya, yun ang importante na, napagkwentuhan yung tungkol sa araw ng puso. At saka, pinakamalaga na nalalaman ko sa sarili ko, natutunan ko, kilalanin muna rin yung sarili natin at mahalin natin yung sarili natin bago natin magsimula magmahal sa ibang tao. Kasi yun ang pinaka-priority. Yes, advance happy Valentine's, right? Oo, advance happy Valentine's dyan. Kasi Valentine's sa Pilipinas, sa atin dito sa Amerika at sa Canada, hindi pa. So, kaya yun. Ano ko muna kaimpayong ko kasi umuulan. Yun lang, gusto ko lang i-greet kayo kasi alam ko maging busy na ako. And nandito na ako sa aking pupuntahan. So, ito tingnan nyo, madilim siya. No? Yan, nandito tayo. Ito sa parang, kung sa Pilipinas, itong tinatawag nating DepEd, Department of Education. So, dito sa Amerika, tinatawag natin Office of Education. So, makapunta lang dito kung teacher ka sa Amerika or may attend ka ng training dito. So, I'm to be very, very proud, you know? I'm so very proud and happy being one of the teacher in California dito sa Amerika na graduate ako ng Amerika at the same time, dito po ako nakakuha ng scholar na hindi ko malang, nagkaroon ako ng scholar sa Pilipinas noon pero iba sa Amerika eh. Tuition fee mo, may allowance ka pa, everything. Kaya, I work hard kasi maganda yung opportunity na binigay ni Lord sa akin. Yun, makita nyo ang pangalan dyan. Ba, makita ba yan? Yan. Santa Clara County Office of Education. So, kumbaga, sa Pilipinas, ito siya parang DepEd namin. Oo. So, dito yung training namin today. So, sa May, dito yata ako magbigay ng presentation. So, while walking, yan, ito yun. Umuulan, so gabi na. Yeah, so, I'm so black kasi simulang dumating ako sa Amerika, maraming opportunity na dumating sa buhay ko. Yung pag-aaral ko, nakagraduate ako as scholars, at the same time. Ngayon, thank God, natanggap naman ako sa Harvard University. Oh my God, ang daming college university na kung saan ako natanggap through hard work at saka prayer din, salamat kay Lord. Hindi lahat ng tao makapasok sa Harvard. At saka dito, kung makita nyo, hindi kayo basta-basta makapasok. Somebody need to open for you. Yes, all
That's a sign to be recorded. Yeah. So, hi. So, I'm here to the Clara County Office of Education. So, yeah. Yan. So, guys, thank you so much habang naghihintay po ako sa aking schedule. I go to the restroom. So, ito sa makikita nyo. Top building. I go to the restroom muna. So, ito sa Santa Clara County Office of Education. Dito sa, meron dito mga drink. I go to the restroom. You got it? Yeah. Yeah. So, this is Santa Clara Office of Education. Public recognition of partner for the student. Yeah. Hi. So, hanapin natin, you have 23 languages. Oh, wow. Included yung Tagalog. You see? Yung 23 languages of the student here. Right? Saan yung Tagalog dito? Okay, sinabi lang Tagalog. So, this is all the school here in Santa Clara County. The counties. Okay? Ito yung canteen nila. Usually, we eat here. Pag may mga training. Yes, sarado ngayon. So, let's go to the restroom. Oh, there is some movies here. At ito yung Educator Resource Center. Yan, ang Educator Resource Center. Okay, guys. Thank you so much. Again, ako ay Janarita Reyes. Nagsabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. I love you and God bless us all at ingat and happy Valentine to everyone around the world. Okay, bye. See you next time and mega shout out to everyone.